Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Shoutout po sa mga ka-Scordians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Alright? So, ang topic natin ngayon for today's video, Yorme, hindi na nakatiis, nagsalita na at pinatamaan na itong si Mayora at si his family. Yan ang ating pag-uusapan. Kahapon pa ito lumabas, malamang baka nakita nyo na to. Naglabas pong statement, yung Yorme's Choice. Bigyan natin itong reaction to mga ka-Scordians. Ang sabi dito, Manila mayoral candidate Isko Moreno Damagoso is calling for a campaign to prioritize accomplishment and concrete plans over political attacks, arguing that voters deserve to hear what candidates can deliver. So, doon muna tayo sa first paragraph, no? So, yun na nga po, no? Talagang sinasabi ni Yorme, kung mga kampanya kayo, di ba? Maglabas na lang kayo ng concrete na plano. Yung konkretong plano. Ano ba talagang gusto niyong gawin sa Maynila? Deserve ng taong bayan yan, no? Ng mga batang Maynila, ang makarinig ng pag-asa, ng inspirasyon para sa Maynila. Yan po ang gusto nating lahat, di ba? Pero ang nangyayari nga, political attacks ang ginagawa ng ni Mayora at ni Superman, di ba? Yan po kasi ang nangyayari ngayon. Parang hindi na sila tumitigil. Simula nang magdeklara itong si Boss Y noong October 8, umpisa na ng file ng Certificate of Candidacy, hindi na po sila tumigil. Kaya siguro talagang itong si Yorme napapansin din niya at napapansin natin lahat, imbis na meron silang plataforma, mga konkretong plano, di ba, para sa mga Manileño, ay wala po. Kung ano-ano lang ang sinasabi nila at lahat puro paninira kay Yorme. Kaya sabi ni Yorme sa second paragraph, huwag nating sayangin ang oras ng tao na binigay sa atin para tayo ay mapakinggan. Gamitin natin yun as an opportunity to tell ano ang gagawin mo. At kung ikaw naman ay re-electionist, sabi ko, kung ano ang ginawa mo, mag-ulat ka na lang sa taong bayan. So ito na, talagang direktang pinatamaan na itong si Mayora. Kung ikaw ay re-electionist, di ba? So, mag-ulat ka na lang sa taong bayan kung ano nga ba ang nagawa mo. Nasaan ang resibo mo, Mayora? Yun ang hinahanap ng taong bayan. Kaya si Yorme, sabi niya, di ba? Huwag niyo sayangin yung oras. Tama nga naman po, di ba? Sa darating na halalan na to, hindi lang po dito sa Maynila. Lahat po ng tatakbo, especially sa mga mayor. Yan kasi pinaka-direct, di ba, sa ating mga kababayan, tayong lahat. Tignan niyo po kung talagang may konkretong plano ang mga mayor nyo. At yung mga re-electionists o mga dating nakaupo na sa ngayon, at nung mga nauna pang panahon, alam natin may mga 3 years na dyan, 4 years, or last term na, pang 9 years na ngayon, tignan nyo, babalikan nyo siyempre, ano nga ba yung resibo nito? Ano nga ba yung ginawa nito? Diba? Baka nang wala nang ginagawa, binoboto nyo pa rin. Kayo na po may kasalanan pag ganun. Kaya dito sinasabi ni Yorme, huwag sayangin yung oras. Kaya si Yorme po, di ba, mapansin nyo sa mga meet and greet natin, sa mga event natin, puro ang sinasabi ni Yorme, yung inspirasyon. Una, kumukwento niya kung anong nagawa niya. Hindi naman po kwentong barbero lang yan. May mga resibo, pag sinabi niya, nagpagawa ko ng eskwelahan, nakatayo. Puro world class, no? Pag sinabi ng hospital, nakatayo. World class din po yung hospital ng Maynila. Pag sinabi ng pabahay, condominium. Di ba? Bilondominium. Di ba po? Totoo. At may resibo. Kaya talagang maniniwala ka sa kanyang sinasabi. Ewan ko na lang. Sa mga ibang kababayan natin, lalo na yung undecided. Ito na, ang basihan nyo. Mga batang Maynila, ito na pong basihan nyo. Yung resibo lang, napakasimpleng bagay. Nangako ba siya? Nung nakaupo siya, anong ginawa? Tinupad ba? Di ba? Nasaan na? Nakatayo ba? At higit sa lahat, naramdaman ba ng batang Maynila ang kanyang ginawa?
Yun ang sinasabi ni Yorme kaya Mayora, magsulit ka na lang. Di ba? Sa taong bayan, magulat ka kung ano nga ba ang nagawa mo pa. At kung may nagawa ka naman, siyempre sinasabi natin dito, may nagawa naman ito si Mayora. Pero tanong, naramdaman ba? Tumatak ba sa batang Manileño? Di ba? Hindi po kagaya ni Yorme. 3 taon nang wala. Pero yung ginawa niya, alam pa natin. Nasa isip natin, nasa puso natin ang kanyang ginawa. Lalo na sa pagtulong, panahon ng pandemic, na-testing. Diba? Na-testing si Yorme sa kanyang kakayahan bilang isang mayor. Habang may pandemic, namumblema sa gamot, namumblema sa ospital, gumawa siya ng paraan. Nagpatayo ng hospital, Manila Field Hospital. Umorder siya ng advance na gamot. Tocilizumab, Remdesivir, nawala po. Even yung national government, di ba? Even si Pangulong Duterte, nung panahon yun, wala silang makuha. Pero si Boss Wal meron. Kasi advance ang mag-isip. Advance ang mag-isip. Yan po ang kailangan natin. Hindi yung late na mag-isip na nakatambad na yung problema. Hindi pa masolusyonan. Di ba? Naninisi pa. Anong nangyari? Kagaya ng basura. Di ba? Anong nangyari kay Mayora? Tumambad na yung maraming basura. Anong ginawa niya? Sinisi niya pa si Yorme. Sinisi niya pa yung Leonel. Hindi naman sa gumawa ng paraan. Kumbaga, hugas kamay na naman siya doon. Para kunwari, wala siyang kinalaman doon. Di ba? Kasalanan ni Yorme, kasalanan ni Leonel. Yan po talagang nangyayari. Puro na lang atake ang ginagawa niya. At nakita niyo po ba, nung panahon na tambakan ng basura, ngayon meron pa naman. Nakita niyo na po ba na bumaba sa ground? Kinumusta po ang basura? Meron ba siyang pinuntahang pinakagrabing basuraan? Di ba? Sa Baseco, sa Tondo, kung saan lugar man. Dito sa amin, wala. Ni Anino po, hindi natin siya nakita. Itong si Mayora. Pero si Yorme yan, nagkataong ganun nangyari, bababa yan. Nakita na po natin, di ba, sa pandemic. Nandun siya sa Luneta. Nag-aabang ng mga drive-thru na binabaksin, nandun siya, magdamag. Binabantayan niya po kung talagang nagtatrabaho yung sa City Hall na Health Department, di ba? So, ganun po. Ganun po dapat ang kailangan nating leader. At tuloy pa natin. Ang sabi dito, huwag na natin pangunahan ang mga desisyon ng taong bayan. Basta tayo, maglahad ng ninanais mong gawin para sa ating lungsod, para sa iyong distrito. Tapos, hayaan na natin ng taong bayan na magdesisyon kalaunan, Yorme Isko said. Totoo po, yun talaga ang basihan. Di ba? Yun talaga po ang basihan. Maglahad ka ng plataforma mo. Di ba? Para sa taong bayan. Ano ba talaga ang plano mo? At magagawa mo ba yan? Pag sinabi mo ba, magagawa mo ba? Kaya mo bang i-deliver yan? Diba? Kasi si Yorme, nag-deliver eh. Lahat ng pinangako, 10 taon. Nagawa lang in a matter of 3 years. At meron pang hindi natapos. Dahil pag alis niya, wala namang ginawa ito si Mayora. Kaya ngayon lang nila tinatapos dahil eleksyon na. At kalaban na nila si Yorme. Pero nung hindi pa nagdideklara itong si Boss Y, papetex-petex sila dyan. Diba? Kampante siya. Hindi siya lumalabas ng opisina. So, kaya ano nangyari? Pag-deklara ni Yorme, tumambad lahat po ng problema sa Maynila. Lalo na, di ba? Na-vlog natin kahapon, yung kanilang mismong profesyon. Di ba? Bilang isang doktor, kalusugan pa lang, sablay na. Ang dami ng reklamo. Di ba? Yung huling vlog natin dyan. Nagre-reklamo, losartan lang, hindi maibigay. Napakamurang gamot. Tapos may bayad pa yung booklet. Di ba po? Napakasimple lang. Mas meron pang stock yung tindahan kaysa sa gobyerno ng Maynila. Di ba? Yun lang inaasahan ng ating mga mahirap na kababayan. Malibre kahit sa konting halaga para lang sa kanilang gamot. Pero anong nangyayari? Wala pong stock. So, diyan pa lang makikita natin na hindi talaga inaalam o nagmamahang-mahangan lang. Posible rin, di ba? Dahil wala naman siyang ginagawa. Kaya nakita yung video natin, di ba?
nung sinasabi niya doon sa isang ate, meron pong booklet. Ha? Di ba nagganon pa siya? Hindi niya alam anong booklet. Pumira, mayor ka. Tapos ang asawa mo, Department of Heads ng health, ng health. Di ba? Wala kang kaalam-alam sa nangyayari. O pinuprotektahan mo lang siya. May alam ka, ayaw mo lang, kunwari malaman. So, depende na po, no? Nasa kanila na yun. Yan ba ang tapat at totoo? Yan po ang tinatanong natin. So, tuloy natin. The former mayor lamented the increasing negativity in Manila political scene. Something he claimed was not as rampant in a previous election. So, sinasabi niya dito, mas grabe, mas malala po, di ba, ang pag-atake sa politika ngayon, lalo na sa kanya. Di ba? Lalo na sa kanya. Kabi-kabilaan na po. Kaya sabi dito, nagugulat nga ako ngayon. Dahil hindi naman nangyayari sa Maynila yon. Yung mudslinging, sobra, grabe. Kung pader lang yung mukha namin chichi, malamang kulay putik na yung pader. Diba? Tama naman po. Sa dami ng binabato sa kanya. Alam nyo naman yan, mga ka-Iskonians, no? Talagang tayo, pinagtatanggol natin si Yorme. Nire-rebat natin. Diba? Lahat ng sumisira kay Yorme, hindi natin pinapalagpas. Diba? Kagaya ng mga tatlong itlog na yan. Diba? Yung mga BBM vloggers na yan. Na hindi naman sila taga Maynila. Diba? Itong si Mima Lacunya, si Batang Cavite Toits, at itong si Crispy Ulo. Diba? Imagine mo, pinupromote nila ang kanilang amo na sila mismo hindi nila kayang tulungan ng isang boto lang. Diba? Kasi hindi sila botante dito eh. Tapos yan ang ino-offer nyo. Diba? Ino-offer nyo si Mayora, pero binabanatan nyo naman si Yorme. Wala naman kayong ino-offer. Yung tao nang ino-offer nyo, pero yung nagawa at gagawin, wala naman kayo sinasabi. Diba? Kaya mag-ingat po tayo, Batang Maynila, sa mga vlogger na to. Mag-ingat po kayo kasi nga binubulag ang mga nakikinig sa kanila at napapanood, nanonood sa kanila. Nililin lang tayo mga Manileño. Maging matalino po tayo. Alam ko na, matalino ang Batang Maynila. So, saan ka nakakita, binibida mo, pinopromote mo, na hindi mo naman sa mayor, hindi mo naman sa kayang botohan, di ba? Hindi mo naman sa kayang suportahan. Ang kaya mo lang ay manira sa kalaban para sa umangat. Ano pong ginagawa nila? Ito yung sinasabi ni Yorme na talagang kabilaan na, nagugulat na lang ako. Di ba? Kaya hindi siya nakakapagtiis. Nilabas nga ng statement na yan. At siyempre, yung nagawa niya, eto ang nagawa ko. Eto ang resibo. Yun dapat ang i-offer nyo. Di ba? Oh. Re-electionist ka, anong nagawa mo? Anong pantapat mo dyan? Baka yung pinagmamalaki niya, yung kaisa-isang certificate niya, no? Na pag good governance daw, di ba? O masinop sa pera. Ang tanong, masinop ka mga, naramdaman ba ng tao? Hindi. Dahil doon sa binlag natin, na nagreklamo ng isang ate, walang stock ng gamot. O saan mo din na yung pera? Kung masinop ka sa pera, di ba? O anong mangyayari sa certificate mo? So, scratch lang, wala po yan. Pero siyempre, kung parami yung certificate, ito, dami oh. Pag binasa lahat natin to, baka bukas na po tayo matatapos sa dami na nagawa ni Yorme. So, babasa lang tayo ng konti. Ano ba? Most improved LGU recognition from the LGNCR for the city compliance of the Manila Bay Cleanup Rehabilitation and Preservation Program. Oh. Diba? Madami po dyan. O, ito naman, yung best tourism practice during the pandemic from the Association of Tourism Officer of the Philippines Department of Tourism. Tapos meron dito, City of Manila as top 3 richest in the city. Yan, no? Napaganda ba yung financial capacity ng Maynila na nung iniwan ni Erap, bankrupt, di ba? 2018, 40 billion, 4.7 billion. 2019, 64 billion. 2020, 76.5 billion. Di ba?
Oh. Si Yorme kasi all around po eh. Hindi lang siya sa pabahay, sa ospital, even sa pananalapi na pinagmamalaki ni Mayora. Ayan no. May record, di ba? O si Mayora, asan ang record mo? Ba't hindi mo nilalabas? So, nilabas mo yung certificate mo, malayo yan sa bituka ng tao. Di ba? Malayo po yan. Hindi yan naramdaman. Hindi natin naramdaman dito sa Maynila. Kaya, iyan, nilabas na ni Yorme yung kanyang resibo. Kaya mga batang Maynileño po, huwag po tayong papalinlang, huwag po tayong papabudol. Ayun yung resibo. Yan na po ang nagawa. Isusugal mo pa ba ang iyong boto? Di ba? Sa baguhan lang na wala pa namang resibo. Isusugal mo ba ang iyong boto na nakaupo, wala namang may ulat? Di ba? Puro sablay naman ang nangyari sa Maynila. Naging dugyot, naging number 1 tayo sa risk city o danger city in the Southeast Asia. Di ba? Ang dami ng problema sa health na kung saan yung profession nila at yun ang kanilang expertise. Paano natin yung pagkakatiwala muli sa kanya? At marami pa mga problemang tumambad. At siyempre, pag naupo si Boss Y, malamang marami pang madidiscover yan si Boss Y. So kayo mga ka-score-yans, ano pong masasabi nyo dito? Na talagang ito na lang talaga yung labanan. Di ba? Sa kaliwat kanan ng pagbabato ng putik sa kanya, sabi nga ni Yorme, di ba? Kung pader kami, maitim na kami. Pero huwag kang magalala, Yorme. Lahat ng binabato nilang putik sa'yo, bumabalik naman sa kanila. Di ba? Ano ang basya natin? Yung survey. Kulelat silang dalawa. Kahit pagsamahin mo pa, talo sila ni Boss Y. Kaya kahit nanong mangyari, mananalo pa rin po tayo. Pero siyempre, tuloy-tuloy po tayo dahil gaya sabi ni Yorme, nagugulat ako sa dami ng atake na binabato ngayon sa amin. Kaya lahat po ng umaatake sa kanya, ang gagawin natin, pagtanggol natin. Bakit? Para malaman ng ating mga kababayan na imulat natin sila na ang karapat dapat lamang ay si Yorme at ang buong Jonas. Right? So, comment down below po kayo. Importante yung opinion nyo, yung saloobin nyo, at syempre yung suporta nyo kay Boss Y para pag may mga nakakapanood nito, makikita yung mga comments nyo na napakaganda para suportahan si Boss Y. Right? So, ganito lang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much. Pagpalain tayo ng buong may kapal. Manila!